gawa na ng PhilHealth. So, wrong timing na isisiro sila kasi magkakasabay ngayon yung wala silang cash flow, tapos ang anticipated natin yung cash out nila lalaki kasi nga linakihan na nila yung mga benepisyo at saka dinagdagan pa ng dental services gaya nga ng sinabi ko. Bayan. Bakit ipe-penalize ang Filipino people? Ba't hindi i-fire ang PhilHealth leadership team, ang Secretary of Health, sa pagpapabaya sa pondo na dapat nila na ginastos to increase the benefit package natin para mababa ang ating out-of-pocket expenditure, bumaba ang premium rate at ang universal healthcare law. Why would the people suffer right now? No? So, nag-hearing kayo ng katakot-takot, ang haba ng inyong mga pagdinig, ang dami ho ng mga presentasyon ng mga departamento rito. At the end of the day, sino ho nasunod rito sa desisyon na ito? Ito ho yung listahan namin, ang mga binawasan ng budget, dinagdagan ng budget at mga isiningit na budget. Well, hindi ko pa masabi kasi meron kasi ako information nakuha na restore daw yung ibang budget to the NEP level, so sinunod nila yung executive branch, pero marami din naman akong pinpoint na mga nagbabaan. So si Department of Education bumaba, DSWD bumaba, doon lang ako nagtataka, bumaba, pero ang akap nandiyan pa rin. So sinong binawasan? Delikado kung binawasan pa yung 4Ps, yung program ng Poorest of the Poor. Yun po sana ang dinadagdagan kasi nga ulitin ko, may waiting list doon. Sa ating linya ngayon si Senador Coco Pimentel, ang ating pong Senate Minority Leader. Sir Coco, magandang umaga po. Magandang umaga, Ted and DJ Chacha at sa lahat po ng nakikinig sa atin. May buntag sa tanan. Apo, dagang salamat po. Senator, ano ho nangyari? Kasi originally po naman sa version ng House at saka ng Senado, meron po namang subsidy for PhilHealth. And all of a sudden, nag-meeting po ang BICAM and nagharap-harap sila and then nagharap-harap ulit po sa Manila Hotel, bigla nang naging zero. Yun ang magandang tanong. Kasi bakit nangyari yan? Kahit na dapat iniwanan nila ng halaga yan, kahit gusto nilang bawasan, iniwanan nila ng halaga na sang-ayon sa formula na nandun sa sin tax law. May batas kasi na nagko-compute kung magkano dapat binibigay ng national government sa PhilHealth bilang subsidy. So dapat hindi bumabayan ng mga 50 plus billion pesos kung gusto man nila babaan. Ang ginawa nila, ziniro eh. Sino po itong sila, Senator? Well, yung mga nag-working group, yung mga technical working group, baliwala naman yung naging panel to panel eh. Kasi nagkaroon ng proposal galing sa technical working group, ganun din. Hindi pinag-usapan ng maaga at saka hindi pinag-usapan ng nakalantad na yung pala ang balak nilang gawin. Senator, ang sabi po ng ilang senador, pati ang sponsor po nito, bilang ang word na ginamit ay leksyon sa PhilHealth. Ano po ang inyong masasabi doon? Pwede naman, binigyan na namin ng leksyon ang PhilHealth sa katakot-takot na sermon na inabot ng PhilHealth sa Senado. As para sa Senado lang yung masasagot ko. As para sa pagdating sa Senado, committee hearing pa lang, katakot-takot na lecture at saka rekomendasyon na ang binibigay sa PhilHealth. Pagdating sa budget hearing, ganun din. Pinagsabihan na sila paulit-ulit. At ang sagot naman ng PhilHealth sa amin, opo, naririnig namin ang mga ideas ninyo, ginagawa na rin namin yun. So katulad ng isang idea ko na mag-extend kayo ng dental services. I-cover ninyo ang mga bisita sa dentista, pag-ayos ng ngipin. At sabi nila, gagawin na namin yun. So dadami na yung services na ibibigay nila, i-cover nila yung case rate, tapos taasan pa ninyo yung halaga ng case rate para kunyari 600,000 yung billing, ang binibigay ng PhilHealth 20,000 lamang. So taasan ninyo kasi covered naman yun eh. So sinabi nila, gagawin namin at sabi nga nila, alos dinoble na nila, 100
90% na nga ang increase eh. So tapos ang isa pang idea namin, bababaan na namin yung contribution ng mga mamamayan, yung mga direct contributor, ibababa na natin yung percentage. Ngayon ay 5%, ibababa natin sa 3.25%. So ginagawa na, meron na tayong mga idea, panukala na ginagawa na ng PhilHealth. So wrong timing na isisiro sila kasi magkakasabay ngayon yung wala silang cash flow, tapos ang anticipated natin yung cash out nila lalaki kasi nga linakihan na nila yung mga benepisyo at saka dinagdagan pa ng dental services gaya nga ng sinabi ko. Ano ho ba ho ang masasabi niyo, Senator, doon sa katwiran na 600 billion ang kanilang hindi ho ito actually, hindi ito surplus eh. Sabi nga ni Ma'am Cielo Magno, ito ho ay reserve fund na iba daw ho naman ang kahulugan. And kahapon sabi po ng taga PhilHealth, hindi yan 600 billion kung hindi 431 billion lamang. Correct. Alam mo, yung figure na yan, wala talaga makapagsabi kung magkano yan. Galaw ng galaw from 400 to 600 billion. Pero ako, ang gamitin kong figure ng PhilHealth kasi sila naman may hawak ng books nila eh. So, let's say meron silang 400 billion pesos. Pero, siyempre meron pang mga, let's say yan ang hawak nila ngayon. Pero siyempre meron pang maniningil sa kanila. Yung mga past services na nabigay nila, sinisingil pa rin po yun. At saka ini-examine pa nila yun bago naman nila bayaran. So, hindi totoo na hawak silang cash ngayon na 400 billion pesos. Yan ay free cash. Free in the sense na pwede nilang gamitin sa kahit saan nila gustong gamitin. Hindi yan, kasi ang iba dyan, committed na. Tapos merong ang concept na insurance liability claim. So, pwede ring iba dyan ay kinokontest pa, pinaglalabanan pa kung dapat bang bayaran ng PhilHealth o hindi. So, dapat pabayaan na natin yung hawak ng PhilHealth na 400 billion pesos kasi iba naman itong topic natin eh. Ang topic natin, meron tayong sin tax law na sinabi natin na yung buwis na kinokolekta sa matatamis na inumin, sa alcohol at saka sa mga sigarilyo at saka vape products, ang parte nun kailangan ibigay sa PhilHealth. So dapat sinusunod yung batas na yon kahit na magkano pa man ang hawak na cash ng PhilHealth. Kasi ibang mandato yun eh. Yung pagkolekta ng buwis at pag-remit sa PhilHealth, ibang mandato yun. Senator, ano ho ang implikasyon nito na nag-zero national government subsidy sa PhilHealth sa usapin number 1, doon sa contribution ng mga indirect members, number 2, doon sa binabanggit nyo, natataasan na po yung case rate na binabanggit nyo, pati ilan pang mga serbisyo na ibibigay po ng PhilHealth sa mga miyembro? Baka magkabulilyaso tayo kasi I'm sure ang Kongreso hindi naman kami nag-compute niyan yung actuarial, ang tawag yata diyan actuarial science eh. Yung pagko-compute kung kakayanin ba ng fund o hindi. Kaya dapat hindi talaga sa galit dinaan na gusto natin pagalitan ng PhilHealth, isi-zero natin. Dapat close consultation sa PhilHealth. Magkano ang pinaka-minimum na kaya ninyong i-absorb para hindi masira yung mga plano ninyo? Ganun yun, kasi marami na nga silang plano. Dinoble nga nila yung case rate eh. Dinagdagan pa. May dental services at meron pa yata yung konsulta. Yung pupunta ka sa clinic, pagkukonsulta ka lang sa doktor, hindi ka naman kailangan ma-confine sa hospital, pwede na yun i-charge sa PhilHealth. So, bagong feature na naman yun. So, dapat talaga malapitang konsultasyon with PhilHealth yan bago ginalaw yung 74.4 billion pesos na proposal ng administration na ito. Kasi yung 74 billion pesos na yun, galing sa NEP yun eh. Proposal yan ng administration na ito. So ano pong implikasyon nun? Magkaroon kaya ng katwiran ng PhilHealth ngayon? Una, na hindi makakolekta ng contribution for indirect members that will result na hindi natutuparin ang kanilang mga ipinangakong pagbabago?
Huwag nilang gawin yun. Makakasuhan sila dyan. Pero kailangan bumalik sila sa drawing board at mag-computation sila. Pakita nila ulit sa amin na dapat naman yung 400 billion din ay hindi rin naman natin nakikitang natutulog lang sa habang panahon tulog. So dapat pakita rin nila na ginagamit din nila yon. Opo. Pero again, the implication po nito, ito pong kawalan ng subsidy ngayon, ano ang implikasyon nito para doon sa mga supposed to be nga po ay indirect members na siyang pinagkukunan po ng kanilang contribution? Dapat wala. Pero tama yon kasi magkakaroon nga ng duda. Pero dapat wala. Kasi una sa lahat, yung mga indirect members, nabayaran naman yung kanilang mga premium contribution sa mga nakaraang panahon Nabayaran na yon. So, wala naman tayong rule na pag makamiss ka na isang taon, hindi ka na covered. Kasi meron tayong mandato na universal coverage. Nasa batas yun. Kaya binabayaran ng national government yung premium, pero ano yun, parang nagko-compute tayo na ang cover dito ilang milyon pero sa computation lang yon, yung milyon ang covered sa computation lang ng subsidy, pero dapat sa pag-function ng PhilHealth lahat ng Pilipino covered, lahat. So dapat hindi maapektuhan kung may insidente na ginamit yon, sabihan ka agad ng mga mambabatas para mauna ang PhilHealth at wag gawin ng PhilHealth yun at sigurado makakasuhan sila. Okay. Kung ganyan po na zero allocation na ng subsidiya from the national government, yung sinasabi po ninyo na koleksyon sa sin tax law natin, saan kaya dadalhin? Magandang tanong. Napakagandang tanong. Saan nga dadalhin? Kasi nga nung kinompute yung 74.4 billion pesos, 53 billion doon, yung computation nga na koleksyon na, hindi to koleksyon sa future, na-kolekta na. So 53 billion, tama po yun. Saan nga pupunta yun? Kaya tinanong ko yan na Ted sa interpellation at ang sagot sa akin ay in writing na lang kasi siyempre hindi naman din memorize kung saan dinala yun. Pero ang isang na-establish natin doon, nadala yung pera pang health sana para sa PhilHealth napunta sa non-health. Kasi ang pinakatumaas na budget ay DPWH. So infrastructure 'yon. Is that lawful? That's a good question. Kaya nga ang sinabi ko nga rin sa interpellation ko, we are inviting another case before the Supreme Court, especially from health advocates. Kasi nga, number one, sasabihin nga ng health advocates, may mandato nga to remit, hindi sinunod, ziniro pa. Hindi lang sa binawasan, ziniro pa. So, maganda tanong, can that be done? Kasi dalawang nagbabanggaang batas. Isa about the budget, isa about tax collection and the health and the remittance for health. So yung pangalawa, very specific yung pangalawa actually. Mas para sa akin mas specific law yung sinasabi mo na ito yung formula para ito yung halaga na ibibigay mo sa PhilHealth. Very specific yun kaysa sa budget law na general. Opo. So, sir, sa ngayon po na ito ang sitwasyon, pipirmahan ng presidente na po daw ito after the review. May remedyo pa ho ba dito ang presidente? So, pag ziniro kasi, I do not kung may remedyo na pwede niyang dagdagan. O kasi ziniro na nga So, wala na po sa tingin ko. Kailangan itanong na sa court kung pwede bang gawin itong ginawa ng Kongreso or talaga, mag-ingay na po ang mga matatamaang mga membro ng PhilHealth or ang mga health advocate. Senator, meron pong school of thought na sinasabi na kapag nag-veto dito, itong line item na ito sa budget ang presidente, kumbaga po, binito niya ang provision na ito, mangangahulugan daw po
na ang appropriations ng PhilHealth ay magiging yung appropriations ng 2024. Is that possible? Is that, ba ang ano doon? Ang pwedeng mangyari po, sir? Mas malabo yata na theory yun para sa akin kasi zero na, wala ka ng dahilan na i-line item dito kasi nga wala nang gagastusin. Tapos ibibito mo yung line na yon to restore the amount of the past year. Wala sa rules yun. Ang sa rules natin, if we cannot enact a budget, Okay. then the last year's budget is deemed reenacted. But ito kasi we are able to enact a budget except that zero yung isang line. Siguro nga I think ito nabigla ko lang naisip to, Ted, no? I think this is the better theory. Kaya rin retain pa ang PhilHealth diyan at linagyan ng halagang zero baka para lang may bahay siya, pwede siyang lagyan ng presidente in the future kung may savings. Galing sa iba. Kung may savings galing sa ibang item. Opo, kung may savings, pwede po na ponduhan niya bilang subsidy yung PhilHealth. Sa tingin ko, pero ang ginagawa kasi diyan kadalasan, hindi mo sinisiro para may bahay pa yung, para ang tawag niya may bahay yung item. Dapat sana iniwanan namin ng 1 million pesos o 10 million pesos. Opo. Dinihiro, kaya medyo yan isang kailangan ko pang magkonsulta sa mga budget experts kung ang zero ba ay pwede mo bang dagdagan. O kaya, sabi nga po ninyo, hindi pa ho ninyo lubusan ng aaral, no? Ang mga provision dito, baka may mga singit na naman special provision kasi kung may koleksyon ang Bureau of Internal Revenue sa excise tax, sa sin taxes na ito, sa sin products, baka naman pag nakolekta yon, ang presidente magmando, ilagay mo yan dyan sa PhilHealth. Is that possible? O maliban na lamang kung may provision ngayon na nakasingit na specific itong sin tax for next year, may ibang pupuntahan. Ganito kasi, Manong Ted, yung bottom line ng suma total na gastos, parehas, hindi gumalaw yung bottom line. So ibig sabihin yun, yung kinuha sa PhilHealth na galing sa sin tax collection, kasi collected na yan ay pumunta sa iba. Ibang gastusin. Therefore, kung meron ka pala biglang makukunan at ibabalik mo sa PhilHealth, manggagaling na yun sa savings ng iba. Kasi all accounted for na Tama. Kung ano man yung kinolekta, ito na rin ang gagastusin. Mangungutang pa nga Mangungutang pa nga para sa ibang gastusin So, yun po. Ganun po yung mangyayari dyan. Okay, kasi nga yung 6-point-something trillion pesos specific yun, hindi naman po nabawasan yun Yung pa rin, di ba? Yung amount, yung bottom line, yung suma total ng gastusin, parehas din. Umiba yung purposes. Opo. So, merong pagkakagastusan pa rin yung kinuwang 70 billion na yun. Pumunta nga sa iba. Opo. Yun po ang hindi nyo alam kasi hindi kayo nasagot during the interpellation. Correct. At maintindihan ko rin yun kasi nung pagtanggal na ng 74 billion, ilalagay siguro yan sa isang pool na funds na available, tapos doon nila kinuha yung mga pang DPWH, pang DND. So doon ako kunin, kaya hindi mo masabi hindi masabi agad kung merong one-to-one na transfer. Opo. Sige. DPWH, Senator, ang proposed under the NEP is only 825 billion. Pero po, ang resulta nitong inyong BICAM na ito ay dagdagan ng 288 billion. Mas malaki pa ito sa mismong budget ng ibang departamento. Mas malaki pa yan sa budget mismo ng DA. Opo, mas malaki pa ito sa iba pong budget ng ibang departamento. Sir, ba't na naman nangyari ito? Yun na nga, isang tanong din po yan, Ted. Actually, mayroong ang aligasyon at ito, ini-examine pa namin, may aligasyon na mas malaki pa siya sa budget ng entire education sector.
babantayan na, kaya nga pinapasuma total ko yung sa education sector. Doon sa mga malalaking educational institutions, tama, mas malaki nga si infrastructure kaysa sa education. Kasi 1.1 trillion na ang DepEd 748 malaki. billion lang eh. Correct. Ang laki nga masyado. Kulang pa tayo sa detalye. I'm Opo, sorry to okay. say kasi nga umingi Opo. tayo ng detalye. Opo, kasi po under the Constitution, dapat ang may pinakamalaking budget ay edukasyon. Correct. Kaya nga unang tanong ko yan sa nung nalaman ko lumampas na ng 1 trillion yung infrastructure, sabi ko sa staff ko, pakisumatotal ninyo yung mga educational institutions kasi hindi dapat malampasan yun. At basta looking at the budgets ng mga malalaki, CHED, DepEd, TESDA, lampas si DPWH doon sa tatlong yun. So, mahirap nang habulin ng mga small educational institutions yun, like PNPA, PMA, Maritime Academy, may mga kung kahit isumatotal natin, siguro idagdag natin yung sa budget ng education, mas malaki pa rin ang infrastructure budget. Pero Senator, sir, hindi ho ba kasi ang DPWH, meron ka naman program dyan eh. Kaya ka humihingi ng ganito kalaking budget, di ba? May paglalaanan ka. Specific yan. So, and then, ngayon, siguro, pahapyo, nakita niyo na po yung COA report, di ba? Ang DPWH may mga higit 200 billion din na worth of projects na delayed. So, hindi naman sila humihinging ng ganitong kalaki. Popondohan mo ng karagdagan na 288 billion. Di ba parang pork na yan? Parang bulto yan binigay mo na wala naman siya specific program of work. Okay, number one, dapat hindi yan lump sum. Okay? Yan, babantayan natin yan. Yan 200 billion na increase na yan, lump sum ba? So dapat hindi. Dapat line item. Okay, and number two na tanong is kung meron bang program of work. O kadalasan, ang mga nagpo-propose naman ng amendments sa budget, kinukuha naman nila yan sa yung mga nasubmit na sa RDC, Regional Development Council. So, ang assumption dyan, kung nasa RDC ka, nasa Regional Development Council program ka, na hindi ka lang napili sa final pagpili ng executive sa budget nila, meron ka ng program of work, dapat. So, yan yung mga assumptions na yan. Na dapat, pero ang dapat kumikilos na dyan, DPWH na. Kasi hindi na kaya ng opisina ko yan, Ted, na tingnan yung mga detalye na ganyan. Sige po. Opo, sige. Pero yung nga, no, kasi the last time namin na-interview si Secretary Bonoan on the same issue, last budget, sabi niya, sila mismo nagulat nga at sila ay obligadong gumawa na ng program of work, meaning lump sum ito. Diba? Yun po ang ating presumption sa ngayon until makapag-present sila ng itemized line item budget, di ba? Dapat line item. Okay. Kung lump sum ito, questionable na kaagad. Dapat line item. And then, ipahabol nila yung program of work, baka posible pa yung ganong proseso. Pero hindi pwedeng lump sum po ito kasi naging bumalik ka sa lumang style na pork barrel. Sige po. Ang program appropriations, ang total po nito ay higit lamang 200 bilyon. Nagtaas ng 373. Ang total ngayon, 531.665 billion pesos, Senador. Correct. So sabi ko na naman, we are inviting another case. So yan na nga yung pending case ko pa sa Supreme Court na for this year, 2024, ganyan din ang ginawa. Kung ano yung programmed appropriations na proposed ng Presidente, dinagdagan ng sobrang laki ng Kongreso. Ganun na ang ginawa ngayong taon. Parang hindi na natuto, tsaka parang binaliwala yung argumento ko. Kaya this will be another case sa Supreme Court. Opo. Bakit ba ang lalakas na loob nila, sir? Hindi ko rin alam, Manong Ted. Actually, paulit-ulit na rin tayo dyan. Well, hindi ko alam. Kaya nga siguro, kaya nga rin siguro meron tayong third branch of government, that referee. Meron tayong referee, tinatakbuhan natin para magsabi kung sino ang tama. So, matagal na yung pending yung isa kong kaso, at least close to 1 year na siya pending. Masusundan niya ng separate case kasi separate budget law na naman
separate budget law na ito eh. So, sana madesisyonan na yung kaso para nga matuto na ang lahat at Kongreso. Pati ako, kung matalo ako doon, ako yung matututo mismo. AKAP, dati po kasi ang Senado kontra dito pero ngayon pinartihan po ang Senado ng 5 billion. Ang House allocation 21 billion. Ano po sa inyo, sir? Yung detalye ng AKAP, wala pa rin binibigay sa amin. Kaya nung nagtanong nga ako sa DSWD na budget, actually binawasan ng DSWD na budget. Pero andun pa rin si AKAP. Kaya kailangan ko ng detalye. Paano nangyari yun? At wala pa naman in writing na yung hiningi kong sagot. Kaya basta hanggang ngayon, hindi po ako sang-ayon sa AKAP. Dapat baliwala yung offer nila na may parte ang mga senador dyan. Dapat dinis-own namin yan. Kasi yung 4-piece program natin na para sa poorest of the poor, meron pa pong waiting list yan. May waiting list yan. Bakit tayo nag-iimbento ng ibang programa na AKAP para daw sa mga not poor, may mga trabaho pero tinatamaan ng high inflation. Problemahin muna natin yung poorest of the poor. May waiting list doon. Doon dapat binibigay muna ang pera. So, Senador, we are glad na andyan kayo, na nasa minority, pero dadalawa lang kayo. Ba't pumayag ang Senado ho dito? Bakit ba? Hindi ho namin maarok. Kaya nga po, bicameral tayo, at least may check and balance within Congress. Ano ito nangyayari? Ganito, Manong Ted, kasi kaming dalawa sa minority, bumoto naman kami ng no sa budget Maraming dahilan, hindi lang definitely for AKAP, pero yung mga 21 na bumoto for yes, actually marami nga doon, wala naman sila sa floor nung nagkabutuhan na. Pwede bang ma-interview nyo na rin? Ano bang dahilan nila para malaman na rin namin? Ano bang dahilan nila? Ano bang dahilan na bakit hindi namin sila makumbinsi? Kung papayag sila magpa-interview. Ganun ba ang problema ng media? Okay, sige. Okay. Sa isyong ito, di po ba, Senador? Senador, ito ho, no? So, nag-hearing kayo ng katakot-takot, ang haba ng inyong mga pagdinig, ang dami ho ng mga presentasyon ng mga departamento rito. At the end of the day, sino ho nasunod rito sa desisyon na ito? Ito ho yung listahan namin, ang mga binawasan ng budget, dinagdagan ng budget, at mga isiningit na budget. Well, hindi ko pa masabi kasi meron kasi ako information na kuha na restore daw yung ibang budget to the NEP level, so sinunod nila yung executive branch, pero marami din naman akong pinpoint na mga nagbabaan. So si Department of Education bumaba. DSWD bumaba. Doon lang ako nagtataka, bumaba, pero ang AKAP nandiyan pa rin. So sinong binawasan? Delikado kung binawasan pa yung 4-piece, yung program ng poorest of the poor. Yun po sana ang dinadagdagan kasi nga ulitin ko, may waiting list doon. So, hindi ko pa masabi kung sino ang winners or losers dito. Ang akin lang point is pagdating sa constitutional principles, para sa akin, talo tayo rito. Pagdating naman sa transparency in budgeting, talo pa rin tayo rito kasi wala rin So yung progress sa technical working group, follow-up na ako ng follow-up. Nagpadala na ako ng staff doon. Wala, hindi siya makapenetrate kung ano yung nangyayari. O yung pag-zero nga sa PhilHealth sa final BICAM report na lumalabas, hindi naman dapat kung balak i-zero ang PhilHealth, sa technical working group pa lang, dapat sinasabi na yun. Para meron ng advance warning ang mga mambabatas na yan ang mangyayari. Di baliwala rin yung big panel to big panel, para rin naging small panel, mas masama pa. Kasi hindi pa mga mambabatas yung technical working group na yun. Senator, kami po'y lubos na nalulungkot at nababahala dyan sa inyong pahayag na kung kayo mismong senador wala pong access dito po sa paghimay at paglalaan ng pera ng bayan, paano pa kami? Correct, walang improvement. Kung akala natin
Dati big panel to small panel, maraming umangal, nag-object. Ngayon, big panel to big panel, pero may technical working group sa gitna. Walang improvement. Yan lang ang masasabi ko. Wala namang improvement. Kasi ang improvement na hinahanap natin is the flow of information. Yun yung hinahanap natin. The flow of information na ito yung plano, ha, ito na yung papunta na dyan, ha, ito na yung consensus, papunta na dyan. Wala rin eh. Pag ikumpara mo yung dalawang proseso, it's the same thing. On the last day pa rin malalaman na expected ka ng pumirma ng Vicar report, expected ka ng bumoto ng yes or no. So wala ring improvement. Senator, salamat po na marami sa inyo pong panahon at kami tatawag ulit kung mamarapatin po ninyo kung meron na ho kayong ilang pandetalye sa inyong mga madidiskubre dito po sa kanila pong pinirmahan at inaprubahan na bersyon ng pambansang budget. Senator. So una kasi, yung ginawa ng Kongreso, with due respect to Senator Grace Poe, Senator Cheese, and of course members of the Senate and Congress, is actually illegal, unconstitutional, and immoral. Now, let me tell you why illegal. Kasi, nakasaad kasi sa saligang basa sa Republic Act na ang Universal Healthcare Law at ang Sin Tax Law, naka-earmark na yan, automatic na bibigyan mo ng pondo yan para matupad yung basa sa Universal Healthcare Law. Ngayon, may party po ang PhilHealth doon sa nakukolekta natin sa sigarilyo, alak at soda at yan automatic pupunta yan sa PhilHealth. Yan yung sin Ngayon, tax. taon-taon, sin tax law. Yan po yun in 2012. Now, doon sa Universal Healthcare Law naman, ang problema naman natin dyan, dapat by this time, ang ating out-of-pocket expenses natin based on the law, nasa 30% na. Kasi ang ating dati in 2012 ay 60%. Sa ngayon, ay 50% yung out-of-pocket expenditure natin pag tayo na hospital. Sa loob ng 10 taon, from 2019, dapat katulad tayo ng Thailand na 9% na or halos wala ka nang babayaran dahil umaapaw yung pera ng PhilHealth. So ano lang, billing. parang ano ko lang, i-clarify ko lang. So under the Universal Healthcare Law, dapat magkano na lang dapat ang out-of-pocket natin? By this time, based on the projections noon, kasi parte ho ako nung nagbalangkas niyan sa Palisia, dapat mga 30% na lang ang babayaran. Kunyari, ang bill mo ay 100,000, dapat 30,000. Eh ngayon, ang nangyayari, ang liit ng nakukuha natin benepisyo. Kaya sinasabi natin na illegal ito, unconstitutional, at saka immoral. So, yan ang una doon. Ngayon, ang isa pa, pag sinabi mo may reserve funds ka, social insurance system kasi ito, pag hindi nagbigay ng counterpart ang gobyerno, dalawa kasi nagbabayad dito sa nating kinukuha, sa gobyerno para sa mahirap, para ho sa matanda, senior citizen, at PWD. And then, ang nagbabayad naman po sa mga workers, tayo naman po, yun ang atin namang subsidiya. Ngayon, kung hindi sila magbibigay ng counterpart, then the burden of the social insurance fund will actually fall on the shoulders of the private sector. So, madideprive natin ngayon sila ng fairness. At the same time, wala ngayon premium rate na maibibigay tayo doon. At ang mangyayari nito, kakapusin yan, kasi ang daming utang ng PhilHealth sa mga kalahati pa lang yung 500 billion, yung utang natin sa healthcare workers, sa hospitals, sa pag-i-increase ng benefit package natin. Ang mangyayari po niyan, kakapusin yun at hindi natin matutup Universal Healthcare Law. Then the other thing, parang replica ito ng technical malversation ng final ng Justice Antonio Carpio before na nasa Supreme Court. Kasi maalala mo, yung pera ng PhilHealth, nilipat po yan sa infrastructures. Tapos the other day, nilipat na naman DBP, Singo, at saka PhilHealth para sa LGU facilities. Eto na naman, nilipat po itong perang ito para doon sa AKAP na programa na alam naman natin pork barrel at nilipat yan sa DSWD, pinagkakalat at pinapunta sa DOH upang sa ganun,
doon na naman tayo magmalimos ng pera doon sa ating mga politiko. Which is actually not good kasi dapat structured ang ating pagbabayad. Oo. And then, paano natin matutugunan yung top 4 killer diseases na ang gastos ay 800 billion? Oo. Sa heart attack, ma-angiogram ka, ma-bypass ka, ma-stroke, ma-CT scan, may cancer ka, ma-PET scan, ma-dialysis ka. So, yun ang gastos every year, Ali Oo. and Pat, 800 billion a year yan. Oo. So, dun pa lang sa sinasabing reserve funds ng Kongreso, ay mali ang kanilang ginagawa. Kasi Pagkaintindi, ito pinaka-importante. Tapos, ang katutak, ang increase nila sa DPWH project. Ang dami nilang increase dun sa mga ayuda AKAP. Oo. So, mangyayari dito sa ating healthcare system, this actually be in shambles. Ngayon, sabi nila, kasalanan daw ng PhilHealth dun sa hindi paggastos, low absorptive capacity. Ang tanong ko, mga kababayan, bakit ipe-penalize ang Filipino people? Ba't hindi i-fire ang PhilHealth leadership team, ang Secretary of Health, sa pagpapabaya sa pondo na dapat sila na ginastos to increase the benefit package natin para mababa ang ating out-of-pocket expenditure, bumaba ang premium rate at ang universal healthcare law. Why would the people suffer right now for the inefficient leadership of the Secretary of Health and the whole board of the PhilHealth? That's totally unfair na sinasabi natin sa ngayon.